magpatawaran, magkaisa, pagkakaisa at kapayapaan. Tatlong bagay kung bakit sang-ayon kay Ginoong Edwil Sabala, spokesperson ng Iglesia ni Cristo, tatlong bagay, tatlong motibo, tatlong dahilan kung bakit ginanap ang Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo kahapon lamang January 13, 2025 na kung saan dinaluhan ng milyong Pilipino, milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo. At kaugnayan nito, tinalakay din natin kahapon lamang ang patungkol sa isyong sinabi nila nung una pa na kung saan magkaisa at kapayapaan. Tinalakay natin na imposible magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan kung walang accountability. Na kung saan walang justisya at walang pananagutan. Magiging pananagutan ang mga di umano ay nagsiservisyo sa ating gobyerno. Mga politikong ating inihahalal at iniluluklok upang magserbisyo. Mga lingkod bayan daw na umaabuso at patuloy na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Kung walang accountability, mahirap makamit ang sinasabing pagkakaisa at kapayapaan. Dito tayo ngayon tutumbok sa isyu ng pagpapatawad, magpatawad at magpatawaran na binanggit din na isa sa mga dahilan ng Iglesia ni Cristo. Magpatawad. Ibig sabihin, kung merong magpapatawad, magpatawaran, patatawarin, ibig sabihin merong lumabag, may nagkasala, di ba? May lumabag sa batas, may lumabag sa utos ng Diyos, may lumabag sa karapatan ng mga tao ng mga mamamayang Pilipino. Kailangan daw magpatawad, magpatawaran. So, sino ngayon ang tinutukoy ng Iglesia ni Cristo na kailangang magpatawad? Of course, tayo mga mamamayang Pilipino. Tayo mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Tayo na inaabuso, patuloy na inaabuso at nilalamangan ng mga walang hiyang politiko na patuloy naman nating inihahalal pa rin, paulit-ulit tuwing panahon ng halalan. Magpatawad. Sino ngayon ang nagkamali? Sino ngayon ang umabuso? Sino ngayon ang may nagkasala na kailangang patawarin? Tunutumbok ng naturang Rally for Peace na kailangan daw suportahan ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na ang impeachment proceedings na nangyayari sa mababang kapulungan ay hindi makakatulong daw at makakaapekto sa kabuhayan ng ni isang mamayang Pilipino. So, ibig sabihin, nakatuon ang issue ng korupsyon na kung saan tinalakay at maraming lumabas na mga pagpapatunay at ebidensya kung kaya nga marami, 3 ng impeachment proposal ang inilabas sa mababang kapulungan na kung saan isa sa mga dahilan ay ang paglustay ng walang pakundangan ng Vice Presidente, ng opisina ng Vice Presidente sa 2022-2023 Confidential Fund. Yung 125 million na nilustay, ginastos ng mabilisan sa loob na 11 araw. In total, kasama yung 2023 ay maabot ito na mahigit 600 milyong piso. Plunder ito. Isa itong matinding pandarambong sa kaban ng bayan. Ito ba ang sinasabi at tinutukoy ng Iglesia ni Cristo na pagpapatawad, magpatawaran? Kaugnay ng pagpapatawad at magpatawaran, ibig sabihin yan, isang tabi, kalimutan. Ganun na lang ba? Ganun na lang ba mga mahal naming kababayan ng Iglesia ni Cristo o pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang dapat gawin ng mga mamamayang Pilipino? Na para makamit ang hinihiling ninyo di umano ay pagkakaisa at kapayapaan, iugnay ang pagpapatawad, kapatawaran sa mga abusadong mga lingkod bayan, mga political dynasties tulad ng Duterte sa Davao? Kasama rin ba dyan
yung mahigit 30,000 mamayang Pilipino na pinatay na parang pusa at daga? Ha? Nung panahon ng tatay ni Sara Duterte na si Rodrigo Duterte sa kanyang war on drug? Kasama ba yon, mga minamahal naming kababayan ng Iglesia ni Cristo? Ganun na lamang ba? Kailangan magpatawad ang pamilya ng mahigit 30,000 mamayang Pilipino na kinatay at pinatay na parang daga through EJK, through Tokhang? At gano'n na rin lamang ba ang gagawin namin ng mga ordinaryong mamayang Pilipino na nagpapakapagod araw-araw, nakikibaka, upang mabuhay at para may maibayad na buwis para tumakbo ang gobyerno? Patatawarin na lamang ba namin ang isang tulad ni Sara Duterte na lumalabas ang mga investigasyon ay walang pakundangang nilustay ang pera ng mamayang Pilipino? So kung yun po ang sinasabi ninyong mensahe o objective, layunin ng inyong Rally for Peace kahapon, January 13, 2025, tila mahihirapan kayong kumbisihin hindi lamang kami ng mga hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo, kundi marami sa milyong umaten sa inyong Rally for Peace ang tila magdadalawang isip kung kanilang pagninilnilayin ang mga sitwasyon sa ating bayan. Magpatawad, magpatawaran, magkaisa, kapayapaan. Magandang mensahe kung wala sanang nangyaring pag-abuso at pagnanakaw sa kaban ng bayan. So hanggang dito po lamang. Muli po, tulad ng lagi nating hiling, patuloy po natin subaybayan ang mga post dito sa Chika Chika with Tambakol. Hanggang sa susunod, mapagpalayang umaga, tanghali at gabi sa anumang panig ng mundo. Thank you!